Dear Kuya E, maraming salamat po sa inyong followers. Malaking inspirasyon ang mga comments nyo. May panahong nahihiya ako pero kapag nakabasa ako ng magandang komento, ginaganahan po akong sumulat sa inyo. Salamat din sa oras na inilalaan nyo para subaybayan ang YouTube channel ni Kuya E. Sa aking pagpapatuloy, mula nung araw na pinalaya ko si Rupert, malaki ang nabago sa aking buhay. Una, hindi ako sanay na mag-isa, lalo at matagal na panahong naging kami. Para akong naputulan ng kamay. Hindi ko alam paano ako magsisimula, Kuya E. Hanggang sa mamanhikan at mag-asawa nga si Rupert ay unti-unti kong natatanggap ang lahat. Naging outlet ko para makalimot ay magsilbi sa simbahan. Nakasanayan ko na noon dahil sa influence nga ni Rupert. 2011, November, may activity sa simbahan noon. Pagsasara ng liturgical calendar. May isang youth member ang nag-approach sa akin, Kuya E. Hello Tito Yuan, kumusta ka po? Sabay mano pa sa akin. Ang lakas matanda. Kasama niya sa choir ang pamangkin ko. Buong activity kasama ko siya. Mabait at magaling. Magalang si Winner. Kinuha pa ako ng tubig at sandwich. Winner siya sa lahat ng bagay. 15 years ang agwat namin. 20 na siya noon nung mga panahon na yon. Nursing student sa isang sikat na university sa Valenzuela. At mula sa araw na yon, palagi na siyang pumapasyal sa bahay. Halos araw-araw. Maingay at masayahin kaya nakakaaliw siyang kasama, Kuya E. Napakadaming kwento. Kampante ako dahil pamangkin na ang turing ko sa kanya. Tiyuhin naman ang tawag sa akin. Gusto niya kahit kanino ipapakilala ko. Siya na magtiyuhin kami. Hanggang sa napalapit din ako sa kanyang mga kaibigan. Naging sobrang malapit kami. Sa bilis ng panahon. Pati ang mga kaibigan niya, nakilala ko rin. At may panahong hinahanap-hanap ko ang kaingayan niya. Hindi ko alam kung ano nangyari, paano nangyari ang lahat. Malungkot ako nung gabi na yon. Gabi bago ako mag-birthday ay may iniregalo siya sa akin. Donut na paborito ko. Strawberry flavor. At isang white bear na sobrang cute. Wala akong inaasahan na ganun sa gabi na yun, Kuya E, kaya nasorpresa ako. Napaka-sweet ni Winner. Sa bahay siya natulog noong gabi na yon. Sinalubong naming dalawa ng may putukan. Nangyari na ang di dapat. Nahihiya ako nung matapos. Kahit pa siya nagbigay ng motibo, nahiga lang ako. Siya na ang naging bahala sa lahat. Bakit nga ba pumayag ako? Ako ang nakakatanda, dapat pinigilan ko siya. Hindi ako makapaniwala na ganun siya. Ibang klase. Pakiramdam ko, mahusay na mahusay siya. Tinatanong ko ang sarili ko kung naabuso ko ba siya. Mas matanda ako sa kanya. Kaso, pinasasaya niya ako. May mali. Nahihiya ako sa kanya. Naghalo-halo ang nararamdaman ko. Kinabukasan, nag-I love you siya, Kuya E. Pagising namin na nakayakap pala siya sa akin magdamag. Pinagod ako ng todo ni Winner. Naloko na, sabi ko sa sarili ko. Ang sagot ko lang ay nagpasalamat ako sa kanya. At may inalok siya. Baka pwede daw na maging kami. Ramdam ko na loyal siya sa akin dahil halos lahat ng pagkakataong magkasama kami, wala naman siyang itinuring na espesyal bukod sa akin. Paano ko ba sasabihin ng totoo? Wala akong pagtingin nung panahon na yon. Natatakot akong matalo si Winner. Kibit balikat, pumayag na ako sa setup. Lahat sa akin nakapabor. Tuluyan na nga akong nakalimot hanggang sa nakasanayan ko na
ang lahat. Pasko, bagong taon, nasa bahay siya. Palagi niyang binibipi ang magulang ko. Siya rin ay sumasama sa pagpapacheck up namin sa parents ko. Naging nurse siya sa aking parents. Hindi ko hinihingi ang lahat pero kusa siyang naging responsable at mapagbigay na boyfriend. Madaling nahulog ang loob ko sa kanya dahil siguro sa binusog niya ako ng pagmamahal at madalas pinapaligaya. Possessive siyang boyfriend. Lahat ng bagay dapat alam niya. Password ng FB, cellphone. Sige, ibinigay ko. Hindi naman ako problemado sa ganun. Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagtatago sa kanya. Hindi ako masasakal. Parang ang gusto ko yun nung una. Ang problema, ang immaturity niya ay marami siyang demands. Hindi ko kaya yung iba. Marahil dahil sa age gap namin, opposite kasi kami sa lahat. Daming naging away. Ayoko nang maingay sa away. Ayoko nang magpapaliwanag. Makulit na ulit-ulit ang pinag-aawayan namin. Kapag naiinis ako, nanahimik na lang ako. Ayoko kasi magbitaw ng salitang pagsisisihan ko. Pagkatapos ng lahat, magsasorry siya agad. Mga isang araw, walang kibuan, kapag nagkabati, putukan na. Laging ganun ang cycle namin. Nakakapagod din pala yung away ng away. Pinalalaki lahat ng maliliit na issue. Lahat nagiging big deal. Si Cyrus ay nag-add sa akin sa FB. Pag-confirm ko ay nag-PM. Medyo humaba ang usapan namin, naging magaan ang usapan namin. Maraming pinagkasunduan hanggang sa nadalas ang usapan namin. Humahanap daw siya ng father figure. Nakadelete agad yon dahil baka mabasa ni Winner. Lagot ako, bawal na bawal kasi makipag-chat. Malinaw naman na magkaibigan kami ni Cyrus. Pareho kaming taken na. Sinabi ko naman na may boyfriend ako. Siya naman ay nakikipag-live-in. Pero matinik si Winner. Nahuli pa rin kami na nagchat-chat. Aksidenteng hindi ko na-delete ang conversation namin. Nung gabi na yon, akala ko mamamatay na ako. Sumikip ang dibdib ko sa inis. Hanggang magalit na ako. Nakipagkulop ako. Yun ang nagbigay sa akin ng reason para kumalas sa kanya. Pero pinakilala ko muna siya sa personal kay Cyrus. Malinaw na malinaw, walang daya. Magkaibigan lang kami. Kaso, inaway pa rin ako. Sabi ko nga ayokong magpapaliwanag. Kaso bakit magpapaliwanag ako basag lahat ng sinasabi ko? Nagmumuka akong sinungaling. Naiikot niya ang usapan. Kala mo writer na kaya ngang magsanga-sanga ng kwento. Kaya mula sa cool off naging break up na, naging kami. 2 months lang ang tinagal. Tinapos namin ang lahat noong Valentine's 2012. Nagkasundo kami maging magkaibigan, at least may forever. Kalimutan na naging samaan ng loob. Masaya kasi hanggang ngayon nandyan pa rin si Winner. Akala ko natalo kami. Sa kabila ng lahat hanggang ngayon, basta may special occasion, invited ako. Sa panahon na may special someone siya, pinakilala niya sa akin. Pinakilatis niya sa akin. Lahat ng naging relasyon niya, hiningan ako ng basbas. Mas nanaig ang pagiging tiyuhin ko sa kanya. Pinapakilala niya na tiyuhin niya ako sa karelasyon niya. Mas lalo naging malapit kami sa isa't isa. Hanggang graduation, pagpasa niya sa board, pati mga birthdays niya, nandun ako. Hanggang sa panahon na nagkasakit ang magulang ko, sa ospital, nagbantay sila ni Rupert. Nagulat din ako kasi nagkasabay sila ng dalaw. Naging magkaibigan rin sila ni Winner at Rupert. Magkasama kaming 3 na nagbabantay kapag may sakit ang parents ko. Nakakasama ko si Winner pag birthday ng inaanak ko kay Rupert. Malaki ang naging respeto namin sa isa't isa. Naging takbuhan niya rin ako pag may problema siya. Naging malapit din ako sa parents niya at sa kamag-anak. Kaya't nakakatawa na may nirereto sa akin na pinsan niyang babae.
wala silang alam. Natatawa na lang din kaming dalawa madalas. Lalo tinutukso ako ng mga tito at tita niya sa pinsan niya. Sa kasalukuyan, maswerte siyang hindi nagkaroon ng kalabang hindi nakikita. Lagi siyang naka-assign kasi sa COVID ward. Matagal na panahon hindi kami nakita higit 1 taon. Pinapadeliver ko sa food app ang cake sa kanila. Video call na lang kami na mag-celebrate ng birthday niya. Sa TikTok, madalas siyang mag-post. Sign nyo na natatakot or worried siya. Naging outlet niya kasi ang TikTok. Madalas siyang exposed sa mga pasyente. Halos gabi-gabi naming pinagdarasal ang isa't isa. Last May 2022, kami ay muling nagkita nang medyo bumaba na ang mga kaso. Sa huli, winner pa rin kami, Kuya E. Olats man ang aming romantic relationship, nandyan pa rin kami palagi para sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, plano kong i-share sa kanya ang link kapag pinablish mo na ito, Kuya E, sa YouTube channel mo. Gusto ko siyang i-surprise at makita ang reaksyon niya kapag napakinggan niya ito. Hindi naman siguro siya magagalit, pero malamang matatawa siya ng matatawa. Papaalala ko lang na minsan, naging baliw kami sa isa't isa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Winner for life, Yuan. Well, maganda naman yung wala naman siyang dapat ikagalit sa storya kasi kinuwento mo lang. Minsan kasi naman talaga sa buhay, ng pagkakataon talaga sa buhay ng tao na medyo mababaliw ka sa isang bagay, sa isang tao o kung kumbaga sa dahil sa kabataan, syempre sa mga paniniwala o mga baka meron siya mga naging history na mga hindi rin naging maganda. So, 'di ba? So yung mga ganun, kumbaga ay parte na rin ng mga nakaraan. At ngayon, napakaganda kasi bilang magkaibigan ay talagang alam nyo na nag-iibigan kayo bilang magkaibigan, na concerned kayo sa isa't isa. Muli, maraming salamat sa iyo sa napakaganda mong kwento, Yuan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.